Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation. Ngayon, itutuloy natin ang huling tinalakay. Sa huling pagtuturo, pinag-usapan natin ang tungkol sa cash crops kumpara sa cover crops at kung paano ito nauugnay sa trigo kaugnay nina Leah at Rachel, ngunit hindi ko masyadong napalalim ang kwento nina Leah at Rachel. Idadagdag ko yon at tatalakayin natin ito dito sa pagtuturong ito. Makikita ninyo kung paano ang kwento sa Genesis Kabanata 29 ay hindi lang kwento ng mga nangyari noon at ng mga taon na pinagtrabahuhan ni Jacob at ng kanyang ginawa noong mga panahong iyon, kundi makikita ninyo ang sulyap ng propesiya, patawad, na ang propesiya ay literal na nakapaloob sa lahat ng bahagi ng kasulatan. Talagang kamangha-mangha ito. Makikita ang kaugnayan nito sa pahayag tungkol sa mga huling araw. Pero bago tayo makarating doon, kailangan ko munang magpaliwanag para maunawaan ninyo ito. Dahil kung hindi mo pa lubos na nauunawaan, balikan at panoorin ang ilan sa mga naunang pagtuturo dito. Ginagawa na namin ito ng halos 9 na taon sa Ministry Revealed sa YouTube o sa ministryrevealed.com. Pero tandaan, kung hindi ko nabanggit ang kabanata, tingnan lang ang nasa kanan. Ngayon, magsisimula ako sa isang bahagi na madalas nating pinupuntahan sa 2 Korinto Kabanata 12 dahil ito ang kabuuang larawan ng pahayag tungkol sa mga huling araw. May yugtong above na 50 araw na sinusundan ng 14 na taon. Una ang pre-trib at sila ay pumupunta sa 3 langit. Alam nating sa 7 tatak, inagaw ang mid-trib sa paraiso. Kaya may pre-trib at mid-trib na pagkuha sa 7 tatak. At narito ang propetikong larawang tinalakay ni Pablo. Pero tandaan, ang propesiya ay nakapaloob sa kasulatan. Dito, tatapak ang Panginoon sa bundok ng mga olibo sa 14 na taon. Sabi rito, handa na akong pumunta sa inyo sa 3 pagkakataon. Kaya may pagkuha at pagbabalik. Pinagtatalunan kung pre, mid, or post-trib. Lahat ito ay totoo, ngunit nakatuon lang ang lahat kay Mateo. Di napapansing una sina Lucas at Marcos bago siya. Bakit dito ako nagsisimula? Ang 14 na taong ito na hindi alam ng marami ay ang huling 27 taon sa 49 na taon ng Jubilee, kaya sa pagtatapos ng 14 na taon ay Jubilee na. Ang bahagi sa itaas ay 50 araw. Matagal na nating hinimay at itinuro ito sa loob ng maraming taon para ipakita na ito ay 50 araw. Noong kinabibilangan ng 50 araw na ito, bahagi ito ng 7 taon na nauna rito. Nakikita mo ba? Sa Leviticus Kapitulo 25, sa talata 8 sinasabi, bibilangin mo ang 7 sabat ng mga taon. 7 beses 7, di ba? Ano ang 7 beses na 7? Iyon ay 49 na taon. Kaya ito ay 7, tama? Kung nakuha ko silang lahat, 49 na taon ang kabuuan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang 14 na taon, ang huling 14 na taon ay ang 49 na taon dahil ito ang huling 7. Ang 49 na taon ay ang huling 27 nito. Sa pagtatapos ng 49 na taon, 10 araw matapos ang araw ng pagbabayad sala, tutunog ang trumpeta ng Jubilee. At itinuro na rin natin ito muli sa Mateo 24. Babalikan natin ito. Pero sa Mateo 24, binanggit ang mga araw ni Noe na wala sa diskurso ni Lucas at Marcos. Babalikan natin ito muli pagdating natin doon. Ang dahilan ay ang katumbas ng huling 49 na taon. Hindi ang 7, 14, 21, 28, 35 o 42. Tanging ang 49 na taon lamang ang may dagdag na 10 araw. Nakita mo ba yon? Ito lang ang may dagdag na 10 araw. At bakit ganoon? Dahil that ay para naman sa pagtunog ng trompeta ng Jubilee, katulad ng mga araw ni Noe na 1 taon at 10 araw. Ang galing! Pero nagawa na natin ng pagtuturo tungkol dyan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura nito sa ating chart. Kita mo, ito ang tinatawag nating mga kabanata sa mga taon. Ito ang mga kabanata na naipakita natin na sa loob nito ay may pahayag tungkol sa huling mga araw. Parang taon, mga kabanata. Okay? Tinatawag natin itong chapters to years, pero gusto kong ipakita sa inyo ito rito. Kita mo, narito ang iyong 7 taon ng mga selyo at 7 taon ng mga trumpeta. Okay? Para sa iyong 14 na taon.
At pagkatapos sa ika-15 taon, kita mo, nilagyan natin ito ng marka bilang ang huling Jubilee. Ngayon, bakit ito tinatakan bilang ang huling Jubilee kahit na ito ang ika-49 na taon at pagkatapos ang ika-50? O, tingnan mo rito. Nagkaroon ka ng 7, 7, 7, 7. Kaya iyon ay 4 na 7 at pagkatapos narito ang iyong ika-5, ika-6 na 7, ika-7. Kita mo, kaya ang ika-14 na taon ay ang ika-49 na taon at pagkatapos makikita mo na ang tinatawag nating ika-15 taon ay ang Jubilee. Ang tanging dahilan kung bakit tinatawag natin itong 14 na taon ay dahil iyon ang haba ng tribulasyon. Pero may mga 7 na nauna rito. Ito lang ang huling 2. Paano naman ang 50 araw? Ang 50 araw, iyon ang huling bahagi ng ikatlong huling 7. Kita mo, ang 7 na nauna rito. Tinatawag natin itong mas malaking larawan. Kaya meron kang 7 taon, tapos makukuha niya ang una niyang asawa, tapos may 7 pang taon ng mga selyo, at pagkatapos ay 7 pang taon ng mga trumpeta. Kaya dito sa panig na ito, meron kang malaking larawan na tinatawag nating 21 taon, at ibig sabihin noon, ang Jubilee ay ang ika-22 taon. Pero huwag kalimutan, sa bawat kaso, ito talaga ay ang ika-49 na taon at ang ika-50 taon. Nagbibilang lang tayo base sa natitirang mga taon, okay? Kaya kapag binilang mo sa ganitong paraan, makikita mo ang bahaging ito na kumakatawan kay Lucas. Pero tingnan mo, ang nasa itaas na bahagi na 50 araw lang na nakikita natin dito sa asul ay kakatawan sa huling 50 araw ng huling 7 taon na ito. Okay? Ano yun na ibig sabihin nito? Na ito ay isang propetikong larawan ng kumbaga huling 7 taon. Kapag nangyari ang pre-trib, ibig sabihin may 7 taon na nauna rito at ito na ang dulo ng mga 7 taon na yon. At ano ang mangyayari? Doon niya makukuha ang kanyang nobya. Pagkatapos ay may 7 pang taon ng mga selyo at 7 pang taon ng mga trumpeta. Okay? Pero tandaan mo kung ano ang nangyari. Sa Mateo Kabanata 20R, nang bumalik ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, gaya sa Zacarias 14, ito ang kanyang pagbabalik sa ika-14 na taon. Maghuhukom siya gaya ng panahon ni Noe, tulad sa Mateo 24. Tatagal ito ng 1 taon at 10 araw hanggang matapos ang ika-29 na taon at tutunog ang shofar ng Jubilee sa araw ng pagbabayad sala. Ngayon, bakit ko ito ipinapakita sa inyo? Bakit ko pinapakita ang una at ikalawang 7? Pagkatapos niyan may 7 pa, di ba? Na magdadala sa atin sa 21. Pero makikita ninyo na pagkatapos ng 20 ay kwento ng ano? Pagkanawa man 20 o pagkanawa ni 13 taon, ano ang nangyayari? Ang Panginoon ay babalik na ang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Sige? Sa simula ng 21st century o sa ika-14 na taon, gaya ng dati nating usapan. Ngayon, panoorin nyo ito. Naalala nyo ba ang tungkol sa winter at spring wheat? Dito, ang winter wheat ay itinatanim sa dulo ng taglagas. Kaya nag-uugat ito, tumutubo sa simula ng tagsibol at inaani sa pagtatapos nito hanggang simula ng tag-init. Habang ang spring wheat ay itinatanim sa tagsibol, lumalaki sa tag-init at inaani sa dulo nito o simula ng taglagas. Para sa mga Hudyo, tinatawag itong lumang trigo o yosyon. And pagkatapos ang spring wheat ay tinatawag nilang bagong trigo o tinatawag din nilang kadosh. And may mga patakaran sila tungkol dito. Ito ang larawan na makikita mo tungkol kina Leah at Rachel sa paglipas ng mga tao na ipinakita ko sa iyo rito. Dahil ang propesya ay nakapaloob sa lahat ng bagay. Panoorin mo ito. Kaya para sa mga Hudyo, ang Yoshon at Kadosh ay mga kosher na termino para sa luma at bagong butil. Kaya ang Yoshon ay luma, ang Kadosh ay bago. Ang Yoshon ay nangangahulugang pinahihintulutang lumang butil na nag-ugat bago ang Paskwa. Kita mo, itinanim ito ng taglagas, kaya tiyak na nag-ugat ito bago ang Paskwa. Samantalang ang Kadosh ay nangangahulugang ipinagbabawal na bagong butil na itinanim o nag-ugat pagkatapos ng ikalawang araw ng Paskwa. Kaya dahil itinanim ito sa tagsibol, hindi ito mag-uugat hanggang matapos ang Paskwa na nangangahulugang tinatawag itong bagong butil. Ngayon, ano ang ibig sabihin dito para sa kanila? Well, ibig sabihin nito na sa lumang butil, yung mga itinanim sa taglamig tulad ng winter wheat, maaari nila itong kainin agad. Kita mo yun si Leah. Si Leah ang mas matanda. Nakita mo yun?
Mas matanda si Leah at si Rachel ang bago, okay? O mas matanda at mas bata? Ito ang kwento ng nangyayari. And panoorin mo kung ano ang mangyayari. Nakasulat ito dito mismo tungkol sa spring wheat kumpara sa winter wheat. Ang mga pananim na itinanim sa taglamig at inaani sa unang bahagi ng tag-init ay likas na yosyon. Kita mo, sila ay lumang butil. Ibig sabihin, maaari silang kainin agad at inaani sila. Hulaan mo kung kailan? Saktong sa panahon ng pista ng mga linggo. Habang ang mga pananim na itinanim sa tagsibol ay maaaring maging kadosh. Kita mo, yung mga pananim na itinanim sa tagsibol ang tinatawag nilang bagong butil. Kaya panoorin mo kung ano ang mangyayari ngayon sa kwentong ito kapag pumunta tayo sa Genesis Kabanata 29. Sobrang saya ni Jacob na maglilingkod siya ng 7 taon para kay Rachel. Naglingkod siya ng 7 taon na yon. Sabi niya, pero para sa kanya parang ilang araw lang iyon. Kita mo kung gaano iyon kaibang klase. Buong 7 taon siyang naglingkod, pero parang ilang araw lang dahil sa pagmamahal niya sa kanya at sobrang saya niya. Pagkatapos, sinabi niya, ibigay mo na ang asawa ko. Naghanda si Laban ng piging para sa lahat, pero si Leah ang ibinigay niya. Dismayado siya, pero sabi ni Laban sa Genesis 29:26, hindi namin kaugaliang ibigay ang bunso bago ang panganay. Kailangan mo munang makuha si Leah bago mo makuha si Rachel. Naiintindihan mo? Maaari mong makuha ang yosyon bago mo makuha ang kadosh. Maaari mong makuha ang trigo ng taglamig bago mo makuha ang trigo ng tagsibol. Kaya ano ang ginawa niya? Naglingkod siya ng 7 taon at inasahan niyang makuha ang mas bata, pero ang nakuha niya ay ang mas matanda. Lumipas ang mga taon na parang mga araw lang kahit na 7 taon yon. At pagkatapos, ano ang sinabi? Naglingkod siya ng 7 taon pa. Kaya pagkatapos ng kasal, nakuha niya si Rachel, pero kailangan pa niyang maglingkod ng 7 taon bago siya opisyal na mapasakan niya. At pagkatapos, ano ang nangyari? Hindi pa tapos ang kwento. Pumunta tayo sa Genesis 31 at sinasabi doon na 20 taon siyang naglingkod sa kanyang biyenan, 14 na taon para sa kanyang 2 anak na babae. Ngayon, tandaan, hindi ito ang 14 na taon na pinag-uusapan natin tungkol sa katapusan ng mga araw dito. Ito ang 7 taon na dumating kung saan parang maayos ang lahat hanggang sa huling 50 araw at pagkatapos ay ang 7 taon ng mga tatak. Ito ang 14 na taon dito mismo. Nakikita mo? Ito mismo. At pagkatapos, ano ang sinabi? Pagkatapos ay naglingkod siya ng 6 na taon para sa mga baka. 6 na taon pa para sa mga baka. Dito mismo iyon. Iyan ang nagdadala sa iyo sa pagtatapos ng 20 taon. Ano hindi ang nangyari sa pagtatapos ng 20 taon na iyon? Nakipagtipan siya sa kanyang biyenan? Hindi ba kamangha-mangha iyon? Pagkatapos ng 20 taon, nakipagtipan siya sa kanyang biyenan upang simulan ang ika-21 taon. Binabago ng Panginoon ang kanyang tipan sa simula ng ika-14 na taon. Ano ang huling 14 na taon? Ito ang pagbabalik ng Panginoon at pagtapak niya sa bundok ng mga olibo. Ipapanibago niya ang tipan na ginawa niya noon sa panahon ng kapighatian. Ito ang magiging pinanibagong pinagtibay na tipan, okay? Ito ang binabasa natin. Sa susunod, ipapaliwanag ko ang ika-13, ika-14, 20 at ang ika-21 na mga taon. Makikita ito kahit saan sa kasulatan. Kaya ang makikita natin sa huli ay ang pagbabalik ng Panginoon na bababa ang mga paa sa bundok ng mga olibo sa araw at oras na walang nakakaalam. Iyon ay magiging gaya ng mga araw ni Noe na nangangahulugang ito ay 1 taon at 10 araw. Doon niya panibagong pinagtitibay ang huling tipan na ito at ito ang huling ika-49 na taon ng pagsasabing 21 o ng pagsasabing 14. Ito ang huling ika-49 na taon at pagkatapos ay ang pagtunog ng Jubilee. Alam mo, ang hindi naiintindihan ng karamihan tungkol sa aklat ni Daniel at sa pahayag Kabanata 9 ay na sa talatang 27 ng Daniel 9 nang sinabi, at kanyang pagtitibayin ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Ito ay ang Panginoon na muling pinagtitibay ang tipan sa huling ika-14 na taon. Ito ang kwento ni Jacob, Leah, Rachel. Ito yung kwento ng pahayag. Naway pagpalain ka nito. Magkakausap tayo ulit sa lalong madaling panahon.